Gumanti ang Israel sa Iran. Malalakas na drones at missile ang ginamit ng Israel para ipalasap ang kanilang ganti. Mga Pilipino sa Iran at Israel nababahala na. At dahil gumanti na ang Israel sa Iran, ano kaya ang magiging kasunod ng digmaang ito? Hindi pa tapos ang Russia-Ukraine war, ang Israel-Hamas war at ang matitinding tensyon sa China at Taiwan, China-Philippines sa South China Sea at ito naman nagsimula ng gantihan ng mga drone at missile ang mga bansang may malalakas na sundalo at may mga tinatagong nuclear. Ang Israel laban sa Iran. Bakit nababahala ang maraming mga tao kapag tumindi pa ang tensyon at galit ng bawat bansa? Ano nga ba ang pinag-ugatan ng kanilang away? Ang pag-atake at paghihiganti ng Israel sa Iran. Yan ang ating aalamin. Isang nakakabahalang pangyayari at malabulalakaw ang pangitain sa langit ang mahigit 300 na missiles at drone na pinakawala ng Iran sa Israel kamakailan. Kaya muling umugong ang air raid siren sa Jerusalem, Israel. Mahigit 300 na cruise missiles, ballistic missiles at attack drone ang pinakawalan ng bansang Iran sa teritoryo ng Israel. At bagamat dinipensahan naman ng fighter jets at matibay na depensang pandigma o ang air defensive system na Iron Dome ng Israel, mayroon pa ring nakalusot na missiles sa loob ng Israel. At nasira ang Israeli military facility sa loob nito. Wala nang labanan ng Iran at Israel simula pa noon. Bagamat may mga sinusuportahan itong mga grupo na sangkot sa mga tensyon at hindi pagkakaunawaan sa Middle East. Kaya ito ang kauna-unahang direktang pag-atake ng Iran sa Israel bilang paghigante sa anilay airstrike o pambomba nito sa Iranian consulate sa kanilang embahada sa Syria noong April 1 na ikinamatay ng 7 Islamic Revolutionary Guard Corps Elite Quds Force kasama ang 2 top commanders nito. Kasunod ng pag-atake ng Iran, inausap ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu si US President Joe Biden na kaalyadong bansa. Alam nating hindi nagpapatinag at tatahimik na lang basta-basta ang Israel, lalo na kung naaargabyado sila at nadadamay na ang kanilang mamamayan at mahalagang facilities. At ngayon nga, ang Israel ay nakahanda ng gumanti. Bago ang pag-atake, makikita sa mga pahayagan ang opisyal na statement ng Israel na sila ay nag-declare ng pagganti at pakikipagdigma laban sa Iran. Sila ay nagpakawala ng mga drone at mga missile. Sa report ng Iranian media, meron di umanong pagsabog malapit sa army base sa central city sa Esfahan. 3 drone din di umano ang napabagsak sa lugar at kaya naman agad na kumilos ang pamahalaan ng Iran na suspindihin na muna ang mga flights mula sa Esfahan at malalapit na lugar gaya ng Shiraz at Tehran na kapital ng Iran dahil malapit lamang ito sa mga lugar na inatake ng Israel. At ito lamang ang report sa ngayon ang ibinigay ng Iran. At itinatago pa kung gaano kalaki ang pinsala o kung meron mang nasugatan at nasawi. Isa sa dahilan kaya tinorget agad ng Israel ang Isfahan dahil isa ito sa military base ng bansa at nandito rin ang iba't ibang mga nuclear sites ng Iran. Sa mga nakalipas na araw din kasi ay nagpahayag ang Iran na sila ay gagamit na ng mga armas pandigma na di pa nila nagagamit sa digmaan kung sakaling tumindi ang digmaan ng 2 malakas na bansa. Wala pang pahayag ang Israel at Amerika tungkol sa pag-ataking ito. Nauna nang sinabi ng President ng Iran na ang nauna nilang pag-atake ng daan-daang missiles ay patikim pa lamang nila at kung gaganti ang Israel, handa naman di umano ang Iran na muling makipaglaban at baka madamay din ang Amerika. Alam natin na ang Israel kung paano umatake at talagang malaki ang impact nito sa kalaban. Ang ginawa nilang ito ay patikim pa lamang at maaaring babala sa Iran at malaki talaga ang posibilidad na mas matindi pa ang paghihiganti nila. Bagamat kaalyado ng Israel ang Amerika, nagdesisyon kamakailan ng US na hindi nila susuportahan ang pag-atake ng Israel sa Iran. Ganoon pa man, ang pag-atake na ginawa ng Iran sa Israel ay nagbigay sa kanila ng sanksyon mula sa Amerika at United Kingdom bilang parusa sa biglaang paglusob nito sa Israel. Pero para sa Iran, ang mga sanksyon sa kanila ay hindi na mahalaga
at wala na halos itong sinusunod na pandaigdigang batas. Katulad ng North Korea na wala di umanong pakialam sa mga international law at gagawin nila ang gusto nilang gawin sa ibang bansa. Sa kasalukuyan pa ay hindi pa fully informed ang buong mundo kung ganong klaseng armas at kakayahan na meron ng bansang ito. At alam natin kung gaano katatapang at kalalakas ang dating tinatawag na Imperyong Persia, ang Iran. Napaka-advanced ng technology na ginagamit ngayon ng Israel. At para depensahan ng kanilang bansa, ang mga ito ay David Sling, Arrow 3 at Iron Dome at iba pang kagamitang pansalag sa kalaban at nagamit nga ito nang sila ay atakihin ng iba't ibang kalaban. Ang tanong lamang ay kung meron din ba ang Iran ito. Nang atakihin sila ay walang anumang aparato o technology ang nag-intercept sa bansang Iran, kaya naman talagang matindi rin ang naging damage nito sa Isfahan, sapat para magkaroon ng high alert sa mga kalapit na lugar. Merong mahigit 1,000 mga Pilipino sa Iran, habang tinatayang nasa 27,000 ang mga OFW sa Israel. Ngayon, at gumanti na ang Israel sa Iran, may babala na daw sa kanila ang Israel authorities at Philippine Embassy na maghanda sa posibilidad ng gantihan ng dalawang bansa sa paglala ng sitwasyon. Sa gulo na nagaganap sa Israel at Iran, posibleng maapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas. Bukod sa presyo ng langis, maaapektuhan din ang dollar exchange rate. Tataas dito ang presyo ng imported products na binibili natin sa ibang bansang apektado ng digmaan. Hindi katulad ng Israel-Hamas war, di hamak na mas malaki at malakas ang bansa ng Iran. Kaya ang panalangin ng marami lalo na ang posibleng maapektuhan ng mga sibilyan sa kanilang bansa. Huwag na sanang lumala pa ang sigalot. Sa ngayon, ang Israel ay hindi pa tapos na makipaglaban sa Hamas at ilang militanteng grupo. Kaya kung kasama na ang Iran sa kanilang dinidigma, isa talagang malaking gulo ito. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay nagsimula noong 1950s at nagpatuloy sa dekada 2000 hanggang sa kasalukuyan. Ang mga issue tulad ng programa ng nuclear ng Iran, ang mga pagsuporta ng Iran sa mga terorista na grupo sa Middle East at ang pag-atake sa mga Amerikanong tropa sa Iraq at Afghanistan ng mga rebeldeng grupo na sinusuportahan ng Iran ay ang mga naging sentro ng kanilang hindi paglalaban. Dahil dito, ang US ay nagpatupad ng mga pagsanib puwersa at mga parusa laban sa Iran, kabilang ang mga pang-ekonomiyang sanctions. Sino ba ang dapat magparaya at magbigay para matapos na ang digmaan? Ikaw, ano ang masasabi mo sa naging sagot at paghihiganti na ginawa ng Israel sa Iran? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa digmaang Israel at Iran? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.